Anong opisina Opo. ang nagsakit para kasangkapanin ang Philippine Statistics Authority para tingnan kung talagang merong ganyang pangalan? Anong opisina? At bakit? Ang House Committee on Good Government and Public Accountability Na naman? para alamin daw po sa PSA para alamin po sa PSA ang tala ng taong nagngangalang Mary Grace Piatos sa kanila pong database. So, ngayon, ito namang PSA, Opo. anong ginawa? Ang atin pong National Statistician at Civil Registrar General Claire Dennis Mapa ay nagpadala po ng sagot kay Congressman Joel Chua at mayroon po sertifikasyon na walang Certificate of Live Birth, wala pong Certificate of Marriage, wala pong Certificate of Death sa kanilang database. Ito pong si Mary Grace Piatos. Inilabas po kahapon, Disyembre 2, ang sertifikasyong ito. At sabi ko nga sa inyo talagang pinagbubusan pa ng pagkakataon ng panahon. Ayon pa po dito kay Dennis Mapa, ang ating National Statistician, maaari silang maghanap pang muli ng tala ni Piatos kung mabibigyan lang sila ng karagdagang impormasyon tulad po ng pangalan ng kanyang magulang. So hinahanap ngayon ay pangalan ng magulang dito po si Mary Grace Piatos. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Jen. Nung nakaraang araw, nagsalita na yung Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Jen. Yang kanyang pinag-uusapan ninyo, ano yung sabi niya? Hindi man importante yan At anong cup of tea, sabi niya? Hindi, sinabi niya, wala namang importante dyan Oho. Yan pinag-uusapan ninyo, hindi naman makapag-contribute ng mabuting bagay kahit sa isang buhay ng isang Pilipino. Ganun ang pagkakasabi. Yes. O sa pagkakayamot niya siguro, sinabi niya, as a matter of fact, in my opinion, it's a storm in a teapot. Yun, storm in a teapot. O, di ba? Tama po kayo. Alam po ninyo, yung kahulugan po nun, yan po ay mga, kung tawagin po nila yung mga metaphor. Siyempre po, yung bagyo, hindi mo na mailalagay sa isang tasa, di ba? So, metaphor ang tawag niyan. Yung pong ibig sabihin nun, isang napakaliit na bagay na pilit pinalalaki. Katulad yan. So, lahat po nang nakikinig, tama po yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan po ninyo, napapatunayang isa-isa, ang isang napakaliit na bagay, pinalalaki po. Ngayon, kinasangkapan ang Philippine Statistics Authority para hanapin ang isang bagay na wala. Alam mo kung bakit ko sinasabi isang bagay na wala? Opo. Hindi ko naman maintindihan yung mga kasama ko. Anong pangalan ng committee, Jen? Committee on Good Government and Public Accountability. Yung bang pangalan, descriptive talaga, Jen? Mukhang yun naman po, Kung ayun ang kanilang kiniklaim. Hindi, yung pangalan ng komite. Okay. Ulitin mo kung ano yung pangalan ng komite. House Committee on Good Government and Public Accountability. Oo. Kapag ka ba ang isang komite ay naglalayo ng good government, Opo. hahanapin mo ba yung bagay na wala? Maghahanap ka ng bagay na wala. Hindi po, sayang ang panahon ko dyan, Kong. Kaya nga, tingnan mo akala ko naiintindihan nila yung mawalan ng galang po. Mawalang galang na po. Kasi kapag ka nandyan po ako nagpapaliwanag sa inyo, nangaaway lang kayo. Kaya mabuti po, dito ko na lang ipaliwanag. Okay. Jen, ang pinag-uusapan natin ay confidential funds. Opo. Okay? Ang paggamit niyan, confidential. Lahat ng paggamit dyan ay maaring asset ng gobyerno, itatago mo sa pangalan na hindi sila makikilala. Ay, siyempre po. May termo parang nom de guerre or whatever, nom de guerre. Itatago mo dahil asset mo yan Kung ako mag-iimbento ko ng pangalan. Opo. Halimbawa, yung Nelson, ang tunay na pangalan, Nelson Lubao. Opo. Gagawin mo Nelson Mandela. Merong tunay na Nelson Mandela. Hindi mo po pwede. Maghahanap ka talaga ng wala. Nelson Baulo. Ako na lang. Okay. Kasi kailangan kong itago Alam ba, Sonle Baulo.
Oho. Binaligtad ko yung pangalan. Naging Chinese. Ano ang katwiran kung bakit ko tinatago sila? Asset ko ito eh. Opo, Alam mo, confidential. dapat nating ipagtanggol ang ating bansa sa mga kalaban niya. Ano ba yung layunin ng confidential at saka intelligence funds? Opo. Yan po ay para i-safeguard natin, para sa gamitin natin sa kaligtasan, sa proteksyon ng ating bansa. Aha. Yung intelligence fund, ang gumagamit yan, yung army at saka yung police. Opo. Yung confidential Confidential fund, fund yan ang naman. civilian authority. Yes. Katulad ng mga confidential fund, national government agencies, government-owned and controlled corporations, at saka LGUs. Mga LGUs. So, opo. civilian offices. Pagka intelligence fund, ito yung army. Opo. Andyan yung NICA, yung ganyan, lahat ng intelligence. Kailangan kasi natin yon para maproteksyonan ang ating bansa. May asset tayo ngayon. Opo. Halimbawa, kinailangan ko yung impormasyon na yun, siya lang ang makakakuha sa akin, babayaran ko siya. Pero imbes na Nelson Lubaw ang aking lalagay, Sonel Baulo. Oho. Alam naman nila yun, Nom Digger ang gagamitin ko. Hindi ko itatatwa ko lahat yan. Gagamit ako ng pangalan. Halimbawa, Piatos ang ginamit. Opo. Bakit mo uusigin yung mga yun? Yun ang ayaw ko sa mga kasama ko eh. Alam naman nila eh. Ewan ko kung alam nila, pero ako alam ko. Opo. Hindi ko lang alam kung alam nila. Obvious, ako sa tingin ko, obvious naman yun, Kong. Alam naman talaga nilang Ngayon alias naman, yun eh. ito namang national, ito namang Philippine Statistics Authority, napakasangkapan naman doon sa paghahanap ng isang bagay na wala. Oho. Hindi ko maintindihan kung saan papunta yung ginagawa ng... Ano pangalan ng committee, Jen? House Committee on Good Government Baka and gusto mong Public... palitan ng pangalan. Wag naman. Baka magdamdam po yung mga miyembro ko. Hindi. Sinabi ko lang na baka gusto mong pa... Anong ilalagay natin ko? Bahala kayo. Kasi ako... Sinasabi ko lang baka ako gusto nyo mag-isip ng akmang pangalan. Isipin mo, asset itong mga ito. Oho. Pagtatakpan mo sila sapagkat silang nakatutulong para proteksyonan ang kasarilan ng bansa mo. Oho. Kaya nga confidential fund eh. Kaya pala kung... Nakita mo ba kung sino yung masigasig na tumutugis sa mga yan? Ha? Opo. Makabayan Black. Ayun na nga po, Kong. Yung Makabayan Black ba? Meron na bang nagawang mabuti ang gobyerno sa kanila? Lahat na ng ginawa ng gobyerno mula sa kasaysayan nila, wala pang ginawang mabuti ang gobyerno eh. Ngayon sila yung sumasama diyan. Sila ngayon ang talagang nakapagsasalita sa committee ng ano na yun? Good Government and Public Accountability. Confidential pa naman eh. Sila nga, hindi mo makikita na talagang ang layunin nila ay proteksyonan ng ating bansa. Eh. Gusto kasi nilang malaman kung sino yung mga yan para malaman Hindi ba? sino nanitik sa kanila. Kaya nga nila inuusig ngayon. Yo. Para ngayon, ilitaw ninyo sino ba yan sapagkat yun ang gusto nila. Pag lumitaw yun, ako, yari na tayo. Samantalang kung tatanungin mo, kayo po ba ay nagmamahal sa bansa natin? Ay, oo, makabayan po kami. Tsaka sabi nila. Paano nyo po nasabi na makabayan kayo? Bakit po kayo ay makabayan? Ano po kami, makapili? Hindi, magpakita po kayo ng dahilan kung bakit po kayo ay makabayan at kami po ay hindi. Oho. Sila daw ang tagapagtanggol ng mga mahirap. Gusto daw nilang malaman. Ang ba't kayo palang tagapagtanggol ng mahirap? Ba't di kayo magsalita ngayon? Bakit ang presyo ng bilihin ay pagkataas-taas? Oho. Bakit po yung kuryente pagkataas-taas, hindi kayo kumikibo? Bakit po nabaha na po tayo? Napakaraming perang nawaldas, ba't di po kayo kumikibo? Kung sinasabi po niyo nagmamahal kayo sa bansa. Ang tinutugis po ninyo ay yung pong pinaggamitan ng pera sapagkat ayaw ninyo yun. Oho. Kasi yung protection ng bansa natin, yun ang ayaw ninyo. Kaya kayo pa ngayon ang napapakasangkapan para tingnan kung sino yung ginamit ng pamahalaan para sa ganon ay sinupin ang ating bansa. Oho. O hindi ba? Opo. Parang kabaligtaran na nangyari. No, Philippine Statistics Authority. Ano pangalan ng head? Dennis Claire Mapa, ang ating national statistician. Alam mo, mawalang galang sa iyo, Mr. Mapa, kung kayo po ang head ng PSA. ng PSA. Oho. May karapatan po kayong hindi basta po hiningi po sa inyo kamukha kanina. Opo. Nagpunta ako sa Commission on Audit. Ako mismo. Opo. Opisina, oo. Wala lang si chairman eh. Ako naghahanap ako ng ng katotohanan. Oho. Kasi gusto ko siyang makausap
kung bakit. Kasi pinadadala nila representatives lang eh. Oo nga, yung... Sabi kasi nung kanilang representative nung tinatanong ko, nung po bang kayo'y isabina ng Good Government Committee, hindi po ba kayo nangatwiran na sabihin ninyo sa kanila na pasensya na po kayo, hindi po namin basta maibibigay yun po yung inihingi ninyo sa kadahilan ng sumusunod. Yan. Una Oo. po, ito pong ginagawa namin po ay wala pa pong finality. Tentative po yung mga findings po namin. Opo. At dahil nga po sa tentative po yung findings namin, hindi po namin basta-basta na ibibigay sa inyo yung pinanggagalingan po ng aming pagsisiyasat. Tama naman Pangalawa po po, yung nature po ng aming pag-audit, alam naman po ninyo, ay confidential po. Oho. Ngayon po, pagka binigay po namin ito, baka managot naman po kami. Kaya pag-uusapan muna po namin kung paano natin maayos po ang inyong hinihiling sa amin. Dapat sana ganun ang sagot. Opo. Tama Ngayon, naman ang po sinabi yun. niya sa akin, Oo. ito naman po'y alam na po nung management. Kaya gusto kong malaman kung alam ng management. Alam mo, nung pumunta ako ron, Opo. walang makapagsabi na yun ay pinag-usapan ng commission proper. Oh. Sabi ko, Oho. alam niyo itong usapin na to, policy issue. Opo. Actually, di lang, mas mataas pa sa policy. Merong constitutional basis ito eh. Kayo lamang kasi ang binigyan ng karapatan na mag-audit, mag-examine. Wala nang ibang opisina ang pinagbigyan niya. Ngayon, kung yung pong katungkulan na yon ay isusurrender ninyo at hahayaan yung ibang opisina na gaganap sa tungkulin nyo, baka magkamali kayo. So, na-establish ko kanina na hindi po dumaan. Wala kasi si chairman eh. Ganun ba, So, nagtanong-tanong ako doon. Marami naman tayong kakilala. Opo, doon. andun naman yung mga vice ito ngayon chairman. kaya ito yung gusto kong palabasin. Kung yun ay isang policy issue at ang COA ay isang collegial body, Opo. bakit ang chairman lang ang nagbigay ng pahintulot? Hindi kasama yung dalawang commissioners. Hindi nga nag-usap eh. Walang record eh. Naghahanap ako ng record na nag-usap sila. So, dapat may minute pala yon. Ay, kinakailangan. Sabi ko nga, ito ay policy issue ito. Opo. Commission proper kayo. Kung tawagin nga, kayo yung, kumbaga, 3 komisyon ng independent sa ligang batas natin. Dyan. Opo. COMELEC. Yan. 7 sila, di ba? Oho. Yung Civil Service Commission. Yan, CSC. Opo. Hindi ko alam kung ilan sila, no? Maring 5. At itong COA, 3, isang chairman, Dalawang at saka commissioners. 2 commissioner. Tama po. Pero oo. collegial body yan. Ngayon, dahil nga ang malalagay dito ay yung kanilang, ang medyo tatamaan yung authority nila, yung mandato eh. Walang iba eh. Walang ibang pinagbigyan ito. Walang ibang May trabaho, gampanin niya. No? walang ibang pinagbigyan ng gampanin ito. Kayo lang, exclusive kayo. Kaya nga po kayo, independent eh. Pagkaraniwan, kapag ginawa kang independent constitutional body, Hindi ka pwedeng pakialaman. hindi ka pwedeng pakialaman. Pwede mong sabihin yun eh. Ganun pala yun. Ayan, napakaliwanag ng paliwanag ni Congressman Marcolita. Narinig nyo ba yon, Congressman Joel Chua ng Good Government ng Buaya Farm? Ayun. Kuha, narinig nyo ba yon? Mr. Mapa ng Statistics Office, narinig mo ba yon? Baka naman itong kuha ay binigyan din ng confidential fund ni Congressman Chua at sa itong si Mapa binigyan din ng confidential fund yata ni baka naman binigyan din yata ng confidential fund si Mapa ni Congressman Chua. Kaya hindi kayo nakakaintindi sa inyong mga mandato. Hindi nyo ginagawa ng maayos ang inyong mga gawain. Ngayon,
Congressman Chua, lumalabas na tuloy ang tunay niyong hangarin kung bakit gustong-gusto niyong pitpitin para mailabas. Pitpitin ng mga bayag ng mga opisyal na yan para mailabas yung mga pinakatago-tagong impormasyon. Ano ba talaga, Mr. Congressman Chua? Para ka ba sa gobyerno ng Pilipinas? Magsiservisyo ka ba sa gobyerno ng mga Pilipino? O para ka sa mga komunistang gustong sumira sa ating gobyerno? Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Bakit ganyan yung style nyong magtrabaho? Ayun o, ang linaw-linaw ng paliwanag ni Congressman Marcolita. Napakalinaw. Sana maintindihan nyo yun. At mabago yung paningin nyo. Hindi puro pera ang palibhasa kasi malaki ang binabayad sa inyo ni Tambaloslos kaya ganyan kayo. Lahat gagawin nyo para lang walang makahadlang sa pangarap ni Tambaloslos. Kasi pag naging presidente ka naman si Tambaloslos, malamang kayo, sisip-sip kayong lahat. Ha? Kaya tigilan mo yan, Mr. Congressman Chua. Tinatarantado mo ang taong bayan. Hirap na ang buhay ng mga Pilipino. Dadagdagan mo pa ng napakatinding parusa. Pare-pareho lang kayong lahat. Tumigil ka, Mr. Congressman Buaya Chua. Sana mapanood mo itong video ko. Mapanood mo yung paliwanag ni Congressman Marcolita. At sana kung napanood mo itong video ko, huwag mo isiping maliit na tao ako. Ako ay isang ordinaryong mamamayang Pilipino. Ngunit, ang kinakain mo, pinapakain mo sa pamilya mo, ang kinukurakot nyo, ang binubulsa nyo, ay galing sa aming mga mamamayang Pilipino. Kaya, bilang ganti mo, imbis na tirahin mo ako, bilang ganti mo sa akin, i-like, share, subscribe mo itong aking channel. Para makatulong ka sa akin at sa mga Pilipinong matutulungan itong channel na ito pagdating ng araw. Yun lang.